Kamusta water signs? Welcome to Laika Tarot. Gamit ang tasa reading, aalamin natin kung ano yung akala mong mahirap o nagpapagulo sa isip mo na sitwasyon. Ipapaliwanag ko na lang sa inyo guys, hindi nyo masyadong makikita sa camera. Merong klarong sign na sinasabing magtiwala ka sa sarili mo. Kasi yung magandang kapalaran mo ay nakaguhit na mismo sa palad mo. Meron kang person na kikitain na ang pag-uusapan nyo ay patungkol sa personal na issue or sa trabaho. Ang pinapakita na personal issues ay yung patungkol sa nasayang na nakaraan, patungkol ito sa love. Pero alam nyo ba guys, na good news pa nga sa iyo yun na natapos. Meron kasing sitwasyon na nangyayari na wala kang kaalam-alam. At mas makakabuti na huwag ka na magkomento or ma-involve sa magulong sitwasyon. Mas maiging targetin mo yung kung paano ka magiging masaya kesa sa alam mong natapos na or mahirap masolusyonan. Lalo na kung meron kayong family, mas maigi na yung mga mas importante ang bigyan mo ng atensyon. Yung mga taong mas malapit sa iyo at nauunawaan ka. At saka nahihirapan magbago yung person mo kahit mangako pa siya. Binibigyan ka ng ibang pagkakataon ng universe na para ito yung mas bigyan mo ng pagpapahalaga para sa solusyon sa problems mo. Kung ano yung magandang nangyayari sa buhay mo, yun yung positive sign. Na yun yung mas kailangan mong ituloy. At saka mas kailangan mong mas magpursige sa career kasi mukhang konti lang yung kita na meron ka. At yung mga negative na naiisip mo ang nagpapahila sa'yo para hindi maging matagumpay. Nakikita kasi sa atasan na masipag ka pero yung isip mo nasa malayo. At saka manatiling mag-focus sa mga plano sa buhay kasi dun ka mas swerte. Magkakaroon ka ulit ng proposal. Yung person na seseryosohin ka na. At sa bagong person, mas magiging payapa yung relasyon mo sa kanya. Ito yung mas magtatagal kasi mas marami kayong adventure at saka communication ng person. Yun nga talaga guys, kailangan mo talagang i-release yung hindi na kailangan. Yun bang stressful at nakakadismaya na sitwasyon? Kasi merong mas magandang darating na pabor sa iyo. Ay siya nga pala guys, para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. 3 mystical cards ang kailangan ko para sa reading na ito. Ganon din, no? Kailangan mo talagang i-release yung mga unwanted energies at palitan ng mga bagay na mas happy. Itong humility naman, may mga pagkakapareho tayo pero magkakaiba tayo ng life choices. Binanggit na rin ito sa tasa. Mabuti rin naman yung maging concern sa kapwa pero wag masyado. Itong patience, hindi lang naman water sign ang may kailangan nito, kundi lahat tayo na meron talagang mga pagkakataon na matagal dumating yung
mga hinihintay nating himala sa buhay natin. At ito yung dapat i-apply, yung patience at saka yung tiwala mo sa sarili mo na kaya mong makamit yung mga goal or minamanifest mo sa buhay. Alamin naman natin ang angel number mo. Isang card lang yung kukunin ko. Nine, 999. Your dreams are about to come true. Kaya ituloy-tuloy mo lang yung plano mo, i-release yung hindi na kailangan, i-apply yung humility sa sarili at saka patience. Minsan kasi talaga hindi mo rin mapapansin yung sarili mo na yung nasasabi mo pala sobra na. Pero ang totoo, concerned ka lang naman. Nabanggit na sa tasa, nabanggit din sa mystical cards. Itong tarot cards naman ang alamin natin kung ano pa yung ibang detalye para sa career, financial at saka sa kalusugan. Alamin din natin kung ano yung feelings ng kapwa mo sa iyo or ng person mo. Three of Wands, Nine of Pentacles at the Magician. Diba nabanggit ko sa tasa sa pinakauna na meron kang kikitain na person pwedeng patungkol sa karir mo. At kahit dito sa cards, yun din yung pinapakita. Yung bang katulad ng ilog, sumasabay ka sa daloy ng plano mo. Kasi may mga person na pagbubutihin na yung pag-aaral. Ang iba naman ay magpaplano na talaga na mag-abroad. At yung iba naman gusto na magbakasyon. Matagal na rin kasing hindi nakapagbakasyon ng ilan sa inyo. Naka-2 cards ka na para sa travel at saka relocation. At saka itong 3 cards na to ay very positive sa career, negosyo at saka financial. Na merong mga golden opportunities, success. May mga positive results yung paghihintay mo at saka plano. Ang ilan sa inyo sa career, gusto mo nang simulan yung career na in-applyan mo. Ang ilan naman sa inyo sa career, yung pagiging masipag mo, meron ng magandang resulta. Mas lalo mong nai-enjoy yung negosyo o kaya yung trabaho mo. Ang laki kasi ng chance mo na para magtagumpay. Yun yung pinapakita ng mga cards. Sa mga single or nasa relationship, ang connection nyo ng person mo ay LDR. Kaya napaka-importante na nagkakaroon kayo ng oras sa isa't isa. Yung isa sa inyo or pareho kayo mag-a-adjust. Kasi pareho kayo ng person mo, single man or nasa relationship, na matagumpay ang career. Gusto mo na humanga sa iyo yung person mo at ganun din siya sa iyo, pareho kayo ng nasa isip. Ang ilan naman na nasa relationship, itong 3 cards ay nagsasabi na pareho kayo ng person mo na kontento at happy sa relasyon. At saka, tapat din kayo sa relationship ng person mo. Focus sa goals sa buhay at saka responsibilidad. Alamin naman natin yung sitwasyon or nararamdaman ng kapwa mo or person mo. Naniniwala yung person na yung nangyayari sa buhay niya sa career, sa love, ay nasa tamang panahon. At ito yung tingin niyang tamang panahon para sa love, sa mga gusto niya. Mag-ingat yung person mo sa mga taong makakasira sa reputasyon niya.
Lalo na itong person mo ay seryoso sa buhay at saka sa relasyon. Ito kasi yung gustong magkaroon ng person mo, yung may kapayapaan at simple yung buhay niya. Ito naman ay mag-ingat sa mga nasasabi sa social media kasi may mga taong sensitive na ikaw nagko-comment ka lang naman, sinasabi mo yung nasa isip mo, pero may mga taong nasasaktan. Katulad na sinabi ng mystical cards, may pagkakapareho tayo pero iba yung direksyon na tinatahak natin. Maganda yung mga cards mo sa career, sa negosyo, sa pag-aaral, at saka sa love. Ang pag-ingatan mo yung mga taong nakakasalamuha mo. Nakailang ulit na kasi na sinasabi yung paalala ba sa iyo. Knight of Cups, Six of Wands, at Ten of Pentacles. Sinasabi ng mga cards na to na merong proposal or offering sa iyo. Patungkol ito sa negosyo, sa love, or career. Aaksyonan mo yung ino-offer sa iyo at nakadalawang cards ka na ang dating nito ay success or good news. Naka-5 cards ka na para sa success at saka achievement. At saka, ang ilan sa inyo, meron kang fans. Pwedeng dahil sa kilala ka sa social media o kaya kumakandidato ka sa lugar nyo. At ang isa pa, kilala yung family nyo dahil sa marami kayong kaibigan or sadyang meron kayong kaya sa buhay, kaya kilala. Sa financial, magaling kang makipagnegosasyon kaya yung problem ay nare-resolbahan mo. At saka maliit man or malaki yung pinasukan mong trabaho o kaya sinisimulan or sarili mong negosyo, meron kang stable na income. Sa past o kaya ngayon sa present, ang best na panahon para mag-save ka ng money para sa future mo. Para sa ilang single, yung love life mo parang fairy tale. Kung nakaramdam ka ng hindi ka napahalagahan sa nakaraan, merong person na magbibigay sa iyo ng pagpapahalaga. Kaya sundin mo kung ano yung nararamdaman ng puso mo kung meron kang person na nagugustuhan. Kasi may mga single na matatapos yung relasyon tas may bagong darating na naman. Yung ganun yung sitwasyon mo. Hanggang sa matagpuan mo yung person na pangmatagalan ang relasyon. Sa mga nasa relationship, compatible kayo ng person mo at saka itong 6 na cards ang nagsasabi na happy yung relasyon nyo. At saka pareho nyong hinahangaan yung isa't isa dahil sa tagumpay na nakakamit. Yung tingin ng person mo sa relasyon nyo, kayong dalawa yung nakatadhana. Masaya yung person mo sa feeling mo. Kahit hanggang dito pinapakita pa rin na yung finances mo, yung patungkol sa money, sa karir mo, magpapatuloy. Stable talaga siya. Wala kayong masyadong poproblemahin ng person mo sa money. At saka, natutugunan nyo rin yung pangangailangan sa relasyon. Halimbawa, mag-away man kayo, hindi naman ganun nagiging grabe. Nasusolusyonan nyo rin agad. Yun naman pala kasi nire-release nyo pareho ng person mo kung ano man yung mga hindi na pagkakasundoan. Nagkakaroon agad ng healing. At ang mas nananaig sa relasyon nyo ay yung love. Kasi alam nyo din naman ng person mo na mahal nyo yung isa't isa at wala ring pagdududa. At saka syempre naman guys,
yung relasyon, hindi naman kailangan i-perfect yan. Kasi yung inaakala nating negative, ay yun pa yung mas magpapatibay sa iyo o kaya sa binubuong relasyon. Yung mga magandang nangyayari sa buhay mo, yan yung magiging inspirasyon mo para magpatuloy sa plano. Kasi para sa ilan, ibinibigay na sa iyo yung blessings kasi marami kang napagdaanan sa nakaraan. At kapag may mga challenges na mangyayari sa buhay mo, tandaan mo yung paalala ng mystical card na release, humility, at patience. Ito na yung next card, the World in Reverse, Two of Cups, Ten of Wands. Di ba guys, nabanggit ko kanina na ang ilan sa inyo LDR ang koneksyon. Ang ilan sa inyo yung person mo, uwing-uwi na. Kasi nabanggit ko rin yan kanina, di ba, may travel o kaya relocation. Mukhang mas gusto niya na kasama yung loved ones. Kung hindi ito pinaplano ng person mo ngayon or hindi mo pinaplano ngayon, sa future ito yung mas pipiliin mo. At saka meron din mga person na tingin mo walang nangyayari sa buhay mo. Pero ang totoo, gawin mo kung ano yung mga bagay na gusto mo. Kung ano yung talent mo, kung ano yung career na gusto mong tahakin. Konting tiis pa. Yung mga bagay kasi na gusto natin, yun yung makakapag-relax sa atin para magsimula muli. At saka nakadalawang cards ka na para sa offer patungkol sa mga bagay na gusto mo or love. Kahit na ang ilan sa inyo mabagal yung progress ng buhay mo, huwag kang mawalan ng pag-asa kasi yung paghihirap mo ay matatapos mo na. Para sa kalusugan, ang ilan sa inyo nagkaroon ka ng matinding sakit na ayaw mo na ulit mangyari. Kaya nag-iisip ka ng iba't ibang paraan na para mapangalagaan mo yung kalusugan mo. At saka ang advice ng card para sa kalusugan, huwag mong i-pressure yung sarili mo sa mga nangyayari sa buhay. Kailangan ng katawan mo ng respeto at saka pahinga. Ang ilang single, may person na nagpakita ng interes sa'yo pero hindi tuloy-tuloy. At kapag nagkausap naman kayo, mapapawi yung mga atraso niya sa iyo. Pareho kayong magiging happy sa pinagpapatuloy na koneksyon. Nakatatlong cards ka na matatagpuan mo yung pang long term na relasyon sa future. At ang ilan sa inyo, pareho kayo ng lahi nung potential person. Itong third party, ibig sabihin sa relasyon or connection nyo ng person mo, merong nagiging hadlang. Kung di responsibilidad, oras. Pero sisikapin pa rin ng person mo na magkaroon ng matatag na koneksyon sa iyo. Itong card naman na ito ay para sa mga single. Na yung potential person, nag-iisip na siya ng mas klarong direksyon patungkol sa relationship. Yun nga talaga, ibig sabihin kung ano man yung nakaraan, nire-release na nung potential person. At saka paninindigan ng person kung ano yung prinsipyo sa buhay na mag-move forward. Ito yung sagot para sa pagbabago na kailangan nating i-welcome sa buhay natin. Mas makakabuti na mag-focus sa mga bago. Ituloy ko lang guys para sa mga nasa relationship na ang ilan sa inyo, pareho kayo ng person mo na nagsusumikap na mabalanse at saka magpatuloy ang relasyon at saka responsibilidad.
Ito yung bottom of the deck. The Death. Ibig sabihin ng card na ito ay alam mo na kung ano yung importante at mahalaga sa iyo. Alam mo na rin kung ano yung mga dapat mong gagawin at saka desisyon. Nagiging malakas na rin yung kutob mo sa kung ano yung pagbabagong mangyayari or ending sa buhay mo. At saka alam mo na rin kung ano at sino yung dapat magstay sa buhay mo. Ito naman yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. At saka babanggitin ko rin yung letters na ipapakita. Na pwedeng letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Itong charms, cleanse ko kaya hindi ko siya nagamit nung nakaraang reading. Pinagpapahinga ko din. Leo, Aquarius, Scorpio, Libra, Virgo, at Gemini. Sa dulo ng reading na ito, naka-freeze yung video kaya makikita nyo kung ano yung letra na ipinakita. Na posibleng letra ng pangalan mo or letra ng pangalan ng person mo. G, S, H, Q, T, O, B, D, at X.